Parang na-inspire kasi ako sa mga nakita ko sila nag-earn. Hindi naman ganun kalakihan pero sabi ko, subukan ko rin kaya. Magkano kita? Mamaya. Una niyang binrek 100 lalaki yata sa 24 hours. Tapos ngayon ginawa na niya 1,000. So yan, idea. So sabi dito, if you are fleeing your country because you fear persecution or risk to your life. Exactly. Kung meron na nga nakalagay sa pader, Philbert, patay ka sa akin dito pag umuwi ka. Sinunog na nga yung bahay mo eh. Nasa dyaryo. Hindi lang talaga. And again, sa 10,000 piso. Sabi ko sa'yo, ang dali gawin nun. Hi, welcome na naman sa isang panibagong episode ng Barber's Cut at napaka-special na episode ngayon kasi kasama natin si Paring Jess. Welcome, Paring Jess. Pakipakilala ayong sarili. Sino si Paring Jess? Ako po si Paring Jess, content creator dito sa Toronto. Usually mga content ko is yung mga nagluluto, nagiinom, adventure, fishing, at marami pang iba, pang comedy. Yun na talagang mga hanap rin ng mga tao ngayon. Diba? Pang pawala stress ba? Mga nag-scroll down tapos biglang mapanood yung video ko, parang matatawa sila. And kasi dati parang wala pang label na ganun eh. Ngayon pwede mo nang sabihin na content creator ako kasi nakakapag-create ka, mas okay pa nga yan sa mga part-time jobs ngayon eh. Kasi nababayaran ka ng sapat. Tanong lang rin namin, kailan ka nagsimula maging content creator? Nagsimula ako during pandemic. Pandemic lang? Pandemic, siguro almost 2 years na. Pero dito na sa Canada? Dito na sa Canada. Diyan nagsimula yun, parang trending siya. Daming mga naging vlogger, content creator. Parang sabi ko, may try nga din. Parang na-inspire kasi ako sa mga nakita ko sila nag-earn. Hindi naman ganun kalakihan pero sabi ko, subukan ko rin kaya. Magkano kita? Mamaya. Pero anong platform ka nagsimula? Platform ako is talagang inuman. Okay. Kalasinggero kasi yung parang tawag ko sa Well, mga kalasinggero, mga ganun. Actually, nung una parang parang hindi ako seryoso eh. Parang nakikigaya lang ako eh. Parang nag-upload ako pero may mali pala sa ginagawa ko. Tapos isang araw may nag-message sa akin parang parang gusto niya akong i-mentor kasi sabi niya sayang naman yung yung the way you deliver yung pagbo-voice over mo. Sayang naman yung effort mo kung hindi natin itatama. Doon na ako naging seryoso. Parang minentor nila ako, sinali nila ako sa isang group sa Facebook. Yung kumbaga parang tulungan. Kasi ako wala akong idea parang paano bang basta nag-upload lang ako. Wala lang. Nagpabayad ba sila? Walang bayad. Parang tulungan lang. Parang ganun ba? Parang tulungan na rin na makahanap ng mga ibang followers, mga ganun. And yung tumulong sa inyo yun, taga-Canada din? Actually hindi. Taga-ibang lugar sila. Nasa ibang lugar sila, wala sila. Parang nakita lang nila ako, nag-scroll sila tapos yun. Natutuwa sila sa accent ko kasi Batanggenyo rin siya eh. Mga iba, mga taga Batangas din. Tapos yun, sila sa accent ko yung the way ako mag-voice over. Natatawa sila, parang okay to. Tapos, Paano ba? Ay, ganun rin lang. Kaya nito. Ito, si Philbert. Ayan. Batanggenyo din. Batanggenyo din, yes. Doon mo rin talaga mga makikita yung authenticity. Kasi may isang Batanggenyo rin akong babae na sinusundan. Sa taga Batangas. Sino? Ilan? Ayun, ilan pala. Meron yung medyo maputi na babae. Maputi. Nakaka-hook kasi pag yun yung talagang natural mong pagsasalita. Yung ba yung diba? may nanligaw sa kanya? Parang niregaluhan siya ng baka. Yun ba yun? Sino ba pala? Si Quinay. Si Quinay. Yun nga. Pero Ilocano, Warren, meron bang ganyan? Meron, madami din. Madami din. Oo. May mga nakakatawa nga Ilocano words na English and then sasabihin mo sa Ilocano, iba parang nakakatawa lang. Ilocano lang makakaintindi nun. Pero may madami din.
And mostly ng viewers mo, paring Jess, kasi makikita mo naman yata sa analytics yan, taga dito rin sa Canada or taga Pilipinas? Mostly Philippines. Philippines. Mas marami sa Philippines. And then paano mo na hanap paano nag-evolve yung style mo sa pagbablog o yung content mo? Una ba talaga is inuman talaga o nagsimula ka ba baka puro mga chicks or paano Bukod sa pag-inom, mahilig din kasi ako magluto. So parang combo na siya, cooking and drinking yung nagiging content ko. Kumbaga magluluto muna ako ng pulutan tapos may mga dadating na tropa, yun, inuman, another content yun. Pamilyado ka na ba? Oo. Hindi ka naman na trouble minsan pag mga lasing minsan ako ano mga nasasabi ko or ako pag sobrang lasing, the next day blanco ako, wala akong maalala. Wow. Ayun ang maganda content. Saan ko mapapanood yun? May gano'n na bang na-upload? Wala pa nga eh. Ayan ang araw-araw lasing ka? Baka wala ka na rin asawa pag Gaano mo kadalas nag-upload? Yung nagme-mentor sa akin, sabi nila, dapat at least one video a day. One video a day? Sabi mo, tayo, talot. May mali tayo. Consistency. Pero ito, tanong ko, pag sinasabi mo kasi mentor, paano mo siya pinagkatiwalaan? Eto bang taong to ay yun talagang successful sa social media or hindi rin para tawagin na mentor? Hindi rin ako sigurado eh. Parang nakikinig kasi alam mo, wala nga akong idea sa pag-vlog, sa paano yung proseso, rules and regulations sa Facebook. Usually kasi Facebook yung wala naman akong YouTube. So parang naniniwala lang ako, sige lang, parang go with the flow lang ako. Marami kasi sila grupo. So baga kanya-kanya sharing ideas, ganito yung gawin mo, ganito yung gawin mo. Hanggang sinunod ko naman sila ng sinunod, naging naman. Okay naman ang result. Naging okay naman ang result. Tapos yun nga, nagkawatak-watak na yon yung grupo na yon. Ako patuloy pa rin kumbaga para sila wala na ng gana, tinatamad na, kumbaga na. Dapat ikaw naman yung nag-mentor sa kanila. Ako naman yung parang sa mga gusto magsimula, nagtatry na pasukin itong content creator. Nagme-mentor na rin ako, parang tinuturuan ko yung mga basic lang ba, yung parang kang gagamit ng music, makaka-copyright ka dyan, yung mga basic na rules. Lalo sa Facebook. Yes, napakahigpit sa Facebook. Kasi sa buti nga may mga nagme-messaging nagme-mentor. Sa akin, yung mga nag-a-add sa akin, mga nagme-mentor na crypto. Yun nga, marami rin nag-a-add sa akin nun. Ko lang kasi, nakita nila. Siya dapat ang tularan ng mga mangiinom sa Pilipinas. Ayun. Oo. Tama, di ba? At least yung kumikita, man. Ako naman yung magiinom na may diskarte. Hindi lang tambay. Yan. Diba? Hindi lang nagiinom, parang nagiinom lang, naglalasing-lasing. Pero behind that pag-inom, meron naman akong diskarte sa likod ng camera. Kaya hindi ako binabawalan ng asawa kong mag-inom. Buti ka pa. Ang hirap palang panindigan yan kung everyday ka mag-vlog, tas araw-araw, ang saya nun no? Hindi naman lahat ng content ko is pag-inom. Okay. Mostly cooking na. Cooking. Nalasing. May konting may twist ng shot ng konti, pero cooking yan. Tapos pag summer, fishing yan sa sandbanks. Random siya eh. And ang isa sa mga challenge sa mga creator is pag nauubusan ng idea, lalo na kung gusto mong maging consistent, no? Yan. And then paano mo hinaharap yung mga yun? Kasi ako madali lang makano ng content. Magluto lang ako, content ko na yun eh. Pag naubusan ako, halimbawa ng bala, maghanap lang ako sa gallery ko ng mga old photos ko na hindi ko pa nagagamit. Yun, gagamitin ko siya. Parang gagawa ko siya ng istorya. So talagang may mga naka-reserve ako sa phone, sa storage ko na mga video na pang backup ba. Kasi minsan, mga ex mo, ayun, patay ka. Patay tayo. Pag gusto ko yung talagang pinag-effortan, pinag-isipan ko mabuti, talagang matagal ko siyang bago i-release din. Kasi lahat yan, pwede kang kumita. Pati sa picture? Picture, pwede ka nang kumita dyan. Hindi ko alam yun. Once na na-unlock mo yung bonuses tool ni Meta, lalo na kung sexy ka sana. Ayun, mas malaking kita. Bakit ba tayo naging lalaki, no? Yung mga babae, lang, di ba? Million hits na yun. Oo. Kaya nga. Trending na agad yun, lang.
Sa akin, automatic na siyang nakiklik eh. May nakikita nga ako mga kabataan, di ba? Sa Pilipinas, parang, mga yero pa yung bubong, mga hollow blocks. Pero hala, sige pagiling. Ayos, kalakal. Diba? Pandemic, nawalan din ako ng trabaho. Okay. Nalos ko yung job ko. Kasi, ano yung trabaho ko tourist spot. Dito sa Ripley's Aquarium. Okay. So, number 1, masasarado yan, si pandemic. Ayun, wala akong ginagawa. Sa bahay lang. Inom, luto, invento, gahanap-hanap ng pwede mapasukan. Hanggang sa dumating na sa punto na wala talaga akong ginagawa. So, yun, nagluluto-luto ako, nagbibideo. Yun, doon na rin parang nag-kick in yung pala lang, parang video-video lang, tapos upload. Wala nang edit, roll na. Hindi pa rin ako marunong mag-edit nun eh. Enough ba? Halimbawa, yung kalakasan mo, di ba? Yung ng content mo, tapos binayaran ka ni Meta. Enough ba na gawing full-time? Nung nakita mo yung amount na yon, kung ginawa ko kaya to, enough kaya? Sa tingin ko, noong panahon na yun, hindi pa. Kasi alam mo yun, dito sa Canada, bills everywhere. Dollars din. Di ba? Dollar to dollar tayo. Kung nasa Pilipinas ako sana, baka enough kasi US 2 pesos. Kumbaga, mas malaki yung value, di ba? Sa peso nung kikitain mo dito sa Pero kung nandito ka sa Canada, parang hindi pa enough. Sa kalagayan ko ngayon dito sa hindi kasi ang dami mo rin talagang babayan lalo kung may pamilya ka. Oo. Kumusta naman naging journey mo? Paano ka napadpad dito sa sa Canada? Sa Canada. Napadpad ako dito. Sumakay ako ng aeroplano. Ayun. Sa airport. Dalawang sakay lang na. Basta kay aeroplano. Papuntang Canada. Manila to Canada. Hindi pinitisyan ako ng nanay ko. Kaming dalawang magkapatid. Way back 2010, dumating ako dito sa Canada. I was 18 years old. Oh, ano ka ha? Photo finish. Sumabit. Okay. Umabot ka pa sa umabot child pa. tax benefit. Umabot pa. May mga ilang buwan pang nakuhang child tax benefits yung nanay ko. Okay. Kaming dalawa dito. 2010 ako dumating dito sa Canada. Anong naging parang hilig mo dati o linya bago nauso to o bago ka na sa pagko-content? Cooking talaga. Mahilig akong mag-cooking. Luto. Pulutan. Hindi mo naisip ngayon na 'di ba nung nag-pandemic, ang daming mga nag-boom na mga actually yes, isa ako doon. Nung pandemic, nag-try ako magbenta-benta sa mga kaibigan ng Loming Batangas. Kung ma-check mo yung Instagram page ko, parang just Lomi. Yun, makikita mo doon yung memories. Okay. Yeah. So, bakit mo tinigil? Ayun, tidigil ko, nagka full-time job ako, kaya ako napatigil na, naging busy na ako. Paminsan-minsan, nag-atetik ako ng order pas mga kakilala sa mga katrabaho. Kasi kinukulit nila ako minsan so pinagbibigyan ko lang sila. Kung papiliin ka ngayon, may opportunity, full-time talaga na content creator or full-time na makapagnegosyo ka ng restaurant, anong piliin mo? Pagsasabayin ko yun. Ayun. Kasi kailangan mo yun negosyo, kailangan mo na isang magpo-promote. Di ako na yung magpo-promote sa negosyo ko. Tama. Kailangan mo ng kapital. Yun, kapital mo. Kapag meron ka ng kapital. Kapital, tsaka team. Hindi, kailangan mo lang mangutang. Lahat ng mga business owner, nagiging vlogger din sila. Parang content creator din. Lalo na sa Pilipinas. Yung mga, alam mo yun, sina Diwata, di ba? Tsaka ang galing nga nila parang creative na marketing. Alam mo yung Lola Nenas ba yun? Siya yung may isang babae nasa harap ng store niya. Tapos may umaatras. May umaatras. Ay, oo. Para Diba? mababangga siya. Para mababangga Galing siya. nun. Magaling yung Oo, nung ginawa yun, ang dami nang gumaya. Parang dito nga I think yung Kabalen, gumagawa rin sila ng mga may mga series storya. sila. Storya. Nakikita ko yun. Ang kulang na lang bomba. Na local, no? Puro sa Viva Max. Wow. Meron Bop House. Hindi ko alam yun. Kung ako yun, pagsasabayin ko yun. Ang bomba? Hindi. Negosyo at pagiging content creator. Okay, yan maganda, 'di ba? Na sabihan mo kami baka mamaya magbukas ka na ng restaurant o ano. Malay mo. Imbitahin mo. I think yun nga para sa akin lalo kung ganito na karami rin yung followers kasi halos na sa na lahat ngayon social media. Oo.
doon mo na makikita kung anong gusto mo. Isang type mo lang doon. Special for today, patay na. Special Batangas Lomi o ano. Ayaw mo rin bang i-move itong platform na to sa YouTube halimbawa? Or nag-try ako TikTok. Sa YouTube. Views ko lang 10 views, 15 views. Ganun din sa amin. Yeah, welcome to the club. Kaya ano yun, parang nag-give up na ako doon sa YouTube. Nag-focus na lang ako dito. Yung lumabas si Facebook, may chance pa. So, inulit ko ulit siya. Ginawa ko yung gusto kong gawin sa YouTube, inilagay ko kay Facebook. Yun. And mas no? Mas kasi, patok. Alam mo sa Facebook, ang dami nag-scroll dyan eh. Sa YouTube naman, pupunta ka lang para kung search ka ng kanta o may gusto ka talagang hanapin, pupuntahan ka. Pero yung wala naman mag-scroll dyan na parang, kahit ako, hindi ako nag-scroll sa YouTube eh. Kumbaga talagang sasadyain mo siya eh kung sino man gusto mong panoorin, di ba? Yun nga yung sinabi ng isang content creator na nakita ko sa TikTok. Pag nasa YouTube talaga, hindi nila sinasabog yung content mo. Hindi katulad sa TikTok, sa Facebook na papamigay nila sa mga 200 na mga tao, tas kung magkaroon ng traction, then okay yung content na yon. Sa YouTube hindi. Talagang I think paghihirapan mo. Yeah, kailangan talaga maging creative ka dyan. Talagang makakagat mo yung viewers mo. Oo. Narinig nyo na yung creator na nag-break ng record, 1,000 na lalaki in 24 hours. Huh? Yes, narinig ko yan. May OnlyFans ba to? Lily Edwards ba yan? OnlyFans? Bonnie. Ewan ko, parang blue o something. Basta puti, babae. Maganda. Una niyang binrake, 100 lalaki yata sa 24 hours. Tapos ngayon, ginawa na niya 1,000. So, yan. Idea. So, diba? So, yun, na parang obviously, ang laki ng pera noon and ano ba yan? Nabalitaan niyo? Ano masasabi niyo doon? Bonnie Blue. Yan. Has broken a record. OnlyFans model reveals that she slept with 1,057 men. So talagang literal na pila balde. Mga nasa average yata 40 seconds. 40 seconds? Isang Grabe yun. Pero, yan ang idea, di ba? oo. Kasi kung ganun, hindi, kung sa pera lang sa pera, kung iniisip mo yung pera, set na siya. Oh yeah, for good na yan. Sa OnlyFans, tapos Pornhub, mga porn site. Tapos ngayon, syempre, yung publicity ngayon, lahat yan, na ma-monetize yan, di ba? So, pero yun ngang degeneracy na ang daming, sobrang daling maging creator ngayon. Napakadali talaga. Sobrang mas madali talagang maging accessible, no? Mas madaling gumawa. Pero yung mga madami ding mga content katulad nito yung nasa extreme naman na parang, kung normalize yan, alam mo, kung may anak kang babae, kung may na parang magganahan ng loob na hindi na, I don't know, parang hindi, isipin mo, ano yung makakapag-make sa tao ng ganun, di ba? Anong makakapag-make? Desperation. Hindi nga siya rin desperate. Mayaman na siya before pa doon. Kasi may pera na siya. Nakita ko to eh. Alam ko to. Baka naman isa ka doon ha. Na-break na niya yung una yung 100. Tapos parang kinonfront nga siya ng si Candace Owens. Kinonfront siya na, bakit mo pa ginagawa yan? Hindi mo na kailangan, di ba? Parang yung moralidad, mga ganun. Kinonfront siya tungkol doon. Tapos ngayon, tinuloy pa rin niya yung 1,000 men. And yung ganun parang ilan ba yung body count mo, di ba? Minsan dun ginajudge ng mga tao yung mga babae. And sa kanya, sa ganun industry, I guess, para sa kanya, wala na sa kanya. Wala na sa kanya. Wala na yung immoral na pinagsasabi mo. Kung anong gusto niya, yun na lang. Hindi na niya iisipin yung mga yan. Kasi importante sa kanya siguro. Nagkumpisal naman daw. Hindi rin siya yung sinasabi nila na broken family kasi present naman daw yung magulang. Pero ano yung makakapag-decide nga sa ganun, no? Ano sa tingin mo, parang Jess? Stress o may problema. Yung pangpawala ng stress niya. Hindi naman siguro. Hindi natin alam, di ba? Iba-iba ng trip. Iba-iba ng trip. Pero 1,000 men. So imagine mo yun parang concert. Parang pa-concert ng parokya ni Edgar. World record na ba yun?
Siya na yung world record. Kasi ginawa niya. Na-cement na yung pangalan niya sa ano. Yun yung Guinness World of Record. Publicity. At hindi lang, alam ginawa niya after pa nun. May bago uli siyang stunt. Stunt ba tawag mo? I don't know. Ang ginawa niya ngayon naman, naglakad siya, may camera sa street, public Tapos, kumbaga yung mukha niya, puro modta. Tapos parang napalunok ka dun. Hindi. Ibang wild na talaga. Baka lasing din. Parang malakas ang tama. Dahil ba sa dinidemand ng society yun? Or ginagawa niya yun para lang absorb ng society? Or society ang dahilan? Kasi sinusuportahan nila. Diba? Ano sa tingin nyo? B. Hindi, ang problema kasi yan nga sinabi, is para bang ayaw naman natin na maging normalize yan, right? Like, kapag sinusuportan, dapat kinakandem talaga yung mga ganyan na bagay. Especially kapag pamilyado ka, meron kang anak, importansya yung sa'yo na meron ka pa rin dapat hindi sinusupport. Dapat nga talagang binaban na yung mga ganyan or something. Baka pwede pang ikulong yung mga yan Ikaw, right? Jess. So, agree ako doon sa sinabi niya kasi yung mga bata. May anak ka na ba? Meron. Okay. Yung babae, lalaki? Lalaki. Okay. Siguro, ang mas nakakatakot na tanong dito, nabanggit mo rin, Warren, ay baka kasi out of touch na tayo sa generation ngayon na yung mga nangyayaring yan sa society ay actually kasi yan ang reflection ng society versus yung mga creator na to ang naghahanap ng atensyon. Ito ay produkto ng society na masyado lang tayo sigurong nasashock, hindi makapaniwala, pero unfortunately yan ang mundo ngayon. No, dito lang. Paano dito lang? I'm just saying, sa mga yung mga ibang bansa, I don't think na normal sa kanila yan. Hindi sa UK. Yes, that's what I'm saying. So, yung mga, I guess, liberated countries. Western. Western. Okay, we call it that. Ibig sabihin. Like, hindi naman normal sa mga ibang bansa yan. Try mo, punta ka sa Asia, ganyan ang gawin mo. Right? Kung hindi, isa ako ka ng tatay mo, nanay mo. Trike Patrol, nakita mo ba yung mga doon, mga artista doon? Right? Babata. Ay, hindi. I'm just, yung sabi mo nga, naglalakad na puro Baka naman gatas lang yun. Pero mas lang yun. Prank lang na mukhang lang. Hindi, proven na. 1,000 men yun. Baka pinigalang niya yung tuwalya niya sa gilid. Tapos naglakad na lang sa public. Pero imagine mo kahit 40 seconds, ianin mo nga yung math. Ilang oras yun? 40. Yeah, 12 hours nga. 12 hours? Man. So, 12 hours nakiga siya. Non-stop. Parang next. May sistema, pero talagang ganun. Pero I think ito rin kasi, dahil nga na-normalize natin yung comment. Feeling ko sa comment section yan Kasi, dahil di ba, bawat comment kung maganda, parang proud ka, di ba? Mm-hmm. So siguro sa comment ng mga tao sa sobrang dami, china-challenge siya, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? So ganun din yung sobra nating freedom na para mag-comment ng ganun, I think nakaka-add din yun. Ikaw ba, ano ba yung worst comment na nakuha mo? sa vlogging. Ang dami ko rin basher. Alam mo, maganda mag-basher ka mataas yung views lalong magmi-million views. Saan ka usually nababash? Anong yung mga, paano ka magluluto ka lang, paano ka mababash? Hindi, may mga content ako na kagaya nung kung napanood yung content namin ni Andrea, yung interview niya ako sa bahay, yung parang Kasalang Batangas. Yung bata. Sinabi ako doon na pinapaliwanag ko lang yung tradisyon kung paano sa Batangas ang way ng kasalan. Which is, gano'n naman talaga sa yung 10 baboy or more. Yung yung pag nagpakasal ka sa isang Batanggenya, yun nga, parang re-requestan ka, ikaw lalaki, re-requestan ka ng magulang na babae, dapat 10 baboy or more ang ihanda nyo sa kasal ng anak ko. Yun.
Tapos yun, nabas na. Madaming basher kasi. Yung mga iba, hindi naman ibang province naman, 'di ba? Sabi mga mayayabang, hindi naman totoo 'yan. Tapos sinabi ko naman sa huli, pwede naman baliin yung tradisyon kung wala naman kung nagmamahala naman talaga kayo, 'di ba? So pwede naman baliin yung tradisyon na yun eh. Kung wala ka naman talagang pang-provide ng ganung karami, 'di ba? Yun, parang doon ako sa mga nababasa sa mga ganung bagay, yung mga pero okay lang yun kasi nila yun eh. Opinion nila yun, 'di ba? Kanya-kanya namang opinion eh. Pero may time ba na naapektuhan ka ng mga comments sa ano mo? Merong konti lang, parang sinasagot ko lang, okay. Parang, kasi may mga nagko-comment talaga na Wild. Wild. Talagang makikita mo sa comment section. Talagang iba yung comment talaga nila. Talagang medyo masasaktan ka ng konti din eh. Pero, syempre, parang pag pinatulan mo, parang, di ba? Parang walang katapusan eh. Oo. Diba? Parang walang... Tapos may sisingit na naman na iba. Sila na yung mag-aaway-aaway doon. May magtatanggol sa'yo, pero namang against yung... Well, like, so yun ang, I mean, if you're a content creator, I mean, you have to be ready. You have to be ready. I mean, it's not new naman siguro. Kasi, well, now meron kang platform. Like, dati, for example, sikat kang tao, I'm pretty sure kapag may social media, like, back in the 90s, kapag may social media, you're gonna hear yung mga comments rin ng mga ganyan. Kaso nga lang, hindi mo nakikita kasi wala naman social media noon. Yeah. Diba? Like, si Brad Pitt, you think lahat gusto sa kanya. Of course, madami mga negative din. may negative comments rin sa kanya. Madami may ayaw sa kanya. Like, back in the days. Pero, right now, as a creator or sikat or yung fame mo as a content creator, nakikita mo na live or nakikita mo na through their comments, right? So it's nothing new. It's just that it's talagang real time na nakikita mo dahil lahat ng social media pwede nilang sabihin kahit sa application. Open eh. Normal lang yun sa isang content creator. Pag hindi ka ready, hindi ka bagay maging content creator. Kumbaga, kung hindi mo ma-take yung mga sasabihin ng tao na negative, hindi ka bagay maging content creator kasi makipag-away ka kasi sasama yung figure mo sa public. Parang, mumura-mura sila minsan, di ba? Papatol ka. Pabayaan mo na lang. Ganun talaga, kanilang opinion niya. Pinatulan mo, Jollibee. Pinatulan ko ba? Pinatulan mo. Sumagot lang ako. Sumagot ka ba? Part of the job, di ba? Ito naman maiba tayo. Ibang topic. May mga sa mga international student. Okay? Meron ba kayong kilala na naapektuhan no may bago ngayon, narinig ko lang bago na hindi na pwede basta-basta masama sa visa, mabigyan ng work visa yung asawa mo. Hindi porket may trabaho. Meron ng specific na trabaho, mga tier. Na parang by profession na yung trabaho niya dapat is hindi lang sa profession, kailangan tier 0 o tier 1, parang ganun. Which is management, yun ba yun? Parang ganun. May scoring system ulit? Hindi lang sa ganun. Parang kung dati, kung ikaw nag-aaral, okay lang, pasok yung asawa mo, may work visa, and then pwede kayo mag-survive, di ba? Yun ang and again, ang debate dito, yung kabilang kampo sinasabi na parang hindi nga kaya kayo nandito ay para mag-study. So hindi dapat kayo umaasa na tumira dito, 'di ba? Pero sa yung kabila naman na ang daming parang naging guinea pig sa mga pagbabago na parang buhay ng mga tao to na kaya pa bago-bago is dahil sa kakupalan ng ilang mga tao o maraming, ayoko maging racist, government. pero marami kasing mga ibang lahi din. I'm sure meron din sa mga Pilipino, yung mga nanloloko, 'di ba? Na kaya umabot sa ganto. Pero naawa ko kasi buhay to na parang suddenly 3 times, 4 times yung ginastos mo sa tuition. Okay? Tapos, nandyan na realization niya na okay, nako mukhang Tagilid. Tapos, hindi lang yun, yung capacity ng asawa mo na baka meron ng trabaho ngayon, okay, na nakakatulong pag-get by,
habang susugal ka na, okay, baka naman ma-approve yung ano mo, ganun, ay parang naglaho ngayon. Or kasi nga, hindi na pwede yung trabaho niya na full-time. Na, Mahirap. oh. Ang totoo naman talaga, yung point man talaga na yung sinabi mo kanina, pupunta sila dito, talagang mag-aral. Yun naman talaga ang I guess, yun naman ang goal ng international student. Yeah, that was the goal, right? Ay, pabago-bago Pero somewhat naging sales talk or naging pathway. Ginamit nila to pathway na talagang makakuha sila ng permanent residency dito sa Canada. Yun na yung ngayon, yung parang ginagawang pathway. Pero 'di ba dati mga international student, usually mga Korean, 'di ba? Mga in-check. Tapos nag-aaral, babalik na uli sila. Parang hindi nila. Pero again, hindi ito sa question na babalik o hindi. Ginawa nilang available yung benefit nga na yung asawa mo pwede magtrabaho. Bakit nila ginawa yon? Alam nilang babalik, okay, nandun na tayo, maski babalik. Okay? Maski dapat ang expectation sa inyo bumalik. Pero bakit nila binigyan ng option na, pwedeng magkaroon ng work visa ang asawa mo? Partner mo. Bakit? Kasi alam nila na yung stay nyo dito habang nag-aaral ka, malaking gastos. Yep. So para hindi kayo magkahiwalay. Sinong gumawa niyan? Ay, yung gobyerno. Anong party ang gumawa? Hindi, kung ano nga mang party yun. Ang bottom line ko. Yun nga, merong questionable yan kasi yung sabi mo nga, yung isang party gusto nila talaga, para bang, lahat welcome dito sa Canada, basta magbayad ka lang ng ganito. Yung mga iba naman, conservative na para bang, hindi, mag-aral ka lang dito, pagkatapos ng pag-aaral mo, umuwi ka na. Ganun yun eh. Hindi, pero maski dati, merong pwedeng maging pathway sa permanent residency. Dati yun. Ang pag-aaral mo. So, hindi to liberal o conservative. Maski ang conservative, pumapayag. 'Di ba? Na maging, permanent resident ka dito. 'Di ba? May mga kondisyon, baka mas mahigpit. Pero, so pareho. Pero yung ngayon kasi, ang daming mga pagbabago ng mga talagang gugulatin ka na yung iba wala nang babalikan sa Pilipinas. Binenta na yung lahat. It's a gamble. Nakita mo kung ilang Indian ang dineport nila. Puro hindi ko nakita. May video na nagsisirculate, nakita ko na puro Indian student na movies. I'm pretty sure lahat yung mga yun, may mga properties na rin na nabinenta sa lugar nila or right? Meron ba silang way na para i-deport yung mga yun, yung ganun karami? Yes. Ang Canada? Kung may paraan, diba? may paraan. No. Kasi depende sa government yan. Depende sa government yan. Ang ginagawa na ngayon, okay, nakita na nila yung loophole. Mag-aano ko as asylum seeker, refugee. Once na refugee na ang claim mo, untouchable ka na. Yung mga benefit mo. Pwedeng palitan yan. Depende lang sa government kung sino nakaupo refugee, maski alam mo naman dito, humanitarian, hindi nila yan. Basta mapatunayan mo na totoo na may threat sa'yo. Halimbawa na, kung eto mga taong to na rason. You think lahat yung mga Indian na napunta dito, lahat sila mayroong threat sa kanila? Ayan nga ang sinasabi ko. Right, so, kung gagawa ka na. Collectively, kaya nga nagkanda leche-leche. Ito is dahil sa kanila. Ayaw magtunog racist pero sa hundreds of thousands sa mga fraudulent. Alam mo kung sino mga hindi pumapasok sa school dito pagka dito? Karamihan talaga is lahi nila. So maraming may kampo dito na ang bine-blame sa kanila kung bakit. Alam mo yun, by the boatload. Punta sila tapos hindi naman talaga tama yung mga ginawa nila. For the most part, marami talaga ang mga fraudulent. Yang mga yan, kapit na sa patalim, alam mo yun, ang dali-dali mag-claim ng refugee. Kung nagawa nga nila sa mas imposible, yun ang dyan. Talo tayo. Pero feeling ko, ang nakadagdag din dyan is yung mga opportunistang mga parang agency. Na madami nga na mga Indian nga halimbawa. Yun Na again, medyo tunog racist pero yun ang data. Na
na unfortunately yung mga hardworking na mga Pilipino, alam na natin, 'di ba, na nagpunta dito, mag-aaral na talagang kayod marino talaga, apektado ngayon nanganib dahil sa kagarapalan no ng yun nga. Yun eh. Pero dahil siguro sa gobyerno na rin na binigyan nila ng opportunity na gawin nila yan. Maging open. Oo. Or hindi talaga, kumbaga okay lang maging open, basta meron kang enforcement, di ba, na kaya mo ring panindigan na yung mga abuso. Alam mo yun? Or yung mga abuso na napaparusahan. Pero tingnan mo, sino ba yung nag-share ng article recently, diba? Yung may isang Pilipina naman na agency din. Ang dami na niya naloko. Pero tuloy pa rin siya hanggang ngayon. Known na siya na parang maraming naloko. Alam na ng gobyerno, alam na ng federal government. Pero nag-ano pa rin siya ngayon. Like, tuloy pa rin yung yung operations niya. So, alam mo yun, so sa enforcement din ng may kakulangan yung gobyerno na mag-enforce talaga na patigilin to. 'Di ba? So wala na silang takot. Hinayaan lang nilang hinayaan. Hinayaan lang. May ano ka ba doon? May mga kwento ka ba doon? May kakilala ka ba na medyo nasabit na ano? Wala naman masyadong Ngayon, may mga kakilala tayo na parang dala nila yung buong pamilya nila. Di ba, may isang international student, tapos may isa magtatrabaho muna, tapos kung nakakuha sila ng permanent na work, okay na sila magstay dito. Ngayon hindi na. Kasi ang permanent mong trabaho, kailangan nga ay yung 0 o 1. Yung sa asawa mo halimbawa. O parang ganun eh. Basta, pabago-bago na unfair. Tapos, eto pang mga magkiklaim ka ng refugee, no? Sa tingin mo, hindi madali na ako halimbawa, wala na talaga ako no? Magpapadala ako ng 5,000 sa Pilipinas. Pesos sa mga lasing sa kanto doon. Pare, sunugin mo yung bahay ko dyan o yung bahay ng tiyahing ko. Tapos maglagay ka ng note na parang papatayin kita, Pilbert. Hayop ka pag bumalik ka dito. Gusto ko, madyaryo talaga yan. Okay? So, you know what? Additional 5,000 pesos. Bigyan mo si chairman dyan, ha? Kailangan talaga may threat. Pag i-vandal mo dyan sa may, pader dyan, ha? Pilbert, papatayin ko lahi mo. Sabi ko sa'yo, like yun. I think ang definition is if you have a political if it's due to political uncertainties meron kang threat not just talaga. Political. Kung may threat, kaya kayo mga LGBT, halimbawa, hindi lang natin magamit sa Pilipinas kasi open doon ang LGBT, di ba? Kaliwat kanan, bakla, sineselebrate. Pero halimbawa, nasa bansa ka na Muslim yan ang kadalasang ginagamit ng mga excuse. Yung asylum dahil sa pinopersecute ang halimbawa gender o mga kababaihan, mga ganon. Again, yung mga yan medyo fairly liberated tayo sa Pilipinas, hindi pwede yan. May mga bansa na yan ang weakness ng Canada, di ba? Once na alam mo ang keyword, ay completely mag-iiba ang batas. Sabi dito, if you are fleeing your country because you fear persecution or risk to your life. Exactly. Kung meron na nga nakalagay sa pader, Pilbert, patay ka sa akin dito pag umuwi ka. Sinunog na nga yung bahay mo Nasa dyaryo. Hindi lang talaga. And again, sa 10,000 piso, sabi ko sa'yo, ang dali gawin nun. Due to race, religion, or nationality. Pero na yan I don't think that's hindi ganyan, man. Welcome sa Canada. Dito nga, ikaw, okay, pag ikaw mahulihan ka dito ng mga classification ng drugs, patay ka. Halimbawa, narcotics. Halimbawa lang, cocaine. Di ba? Patay ka. Di ba? LSD, patay ka. Kung naman yan, no? Pero, merong mga safe injection sites. Pagsasabihin mo na addict ka na at talagang nag-withdrawal ka na, bibigyan ka ngayon ng libre. Ganyan that's due to the current administration. We're just going back to normal right now. Tignan mo, bumaba na si Trudeau. So everything yung mga na-implement suddenly yung work permit or school yung mga visas na ganyan. They just made some changes like that last month. At saka, also,
dahil alam rin nila na natatalo na rin sila sa boto, kaya siguro sabi nila, yeah, we have to go 180 degrees. So ngayon, dinikris ngayon nila yung mga refugee number na pwedeng hindi refugee. Hindi refugee. Kaya sabi nga sa'yo, untouchable ang refugee. Yeah. Kaya, unfortunately, baka ganun ang gagawin nila. hindi hindi legal advice yun. Pero diba, Alec, pag desperado, diba, refugee kayo, diba, yun, no? 5,000, diba? Sunugin mo yung ko kunwari, pa-dyaryo mo, pasulat ka ng article, that's it. Diba? Kasi bawat pathway talaga meron ding loophole. Kasi dito rin naman, kasi yung way mo lang rin dati is yung True Caregiver program, di ba? So may mga kakilala ko na babayaran lang yung boss para kunin magiging employee as caregiver, pero hindi naman nagtrabaho doon, di ba? Sa iba nagtatrabaho. Pero binayaran yung boss na yon para lang makarating din dito. Sa Canada. So, ngayon lang talaga na-amplify na sobrang dami, di ba? Kaya hindi kinaya ng, I guess, ayun. Tapos yung sinasabi mo nga kanina, parang masyadong lenient eh. Yun, mga safe injection site, makakahanap ka ng libreng drugs. Tapos dito naman, mangrarab ka, mo yun, nanakawan mo yung mga jewelry store. Di ba? Nakita niyo ba yung nakita ko yung mga recent. Yung sa bangko. May bulldoze. May Sa Lawrence yun. Patterson Lawrence. Sa may winners na... Kahit pagano katiba yung lock ng bangko eh. Giba eh. Mas mahal pa daw yung excavator. Hindi, tsaka sinasabi na nakakawala lang. Paano kaya nila nakuha, no? Siguro nakapark lang somewhere, tapos parang alam yung mga nagnanakaw ng car, inano nila, marunong sila Marunong yan. Hindi random yan. Ako di ako marunong mag-drive ng ganun. Marunong yun. Inside job siguro yun. May kakalala na, pera mo na susi. Sa hirap ng buhay. Pera mo na susi, may project lang ako dito sa may bangko. May meeting ako sa bangko. Siguro kasi, paano ka naman makakakuha basta-basta ng ganun, di ba? Na equipment na ganun. Pilipino daw eh. What? Hindi ko. Butters and Lawrence. Nakakita ko yun. Grabe yun. Hindi ganyan ang style ng Pinoy. Nakikita ko rin yung talagang Fairview. Tapos mga gold. Lahat mga na. Brampton. Kanina lang. St. Catherine's. Ganon din. Jewelry store. Diba? Tapos yung mga nahuhuli nila, papakawalan din nila. Alam mo yun? So anong magiging lesson para sa mga nagko-commit ng crime na yon? Kasi paparusa sila makakawala, di nakuha na nila yung gusto nila, di ba? Yung time na yon. So ano yung gusto mo, Warren, maging para sa next gobyerno mo? Kung liberal man yan or conservative. Parang alam mo naman sino kung buboto ngayon eh. Hindi ngayon, malakas yung lumalakas ulit yung liberal. Nakita mo? Sino nila? Si Mark Carney, di ba? Ito yung binibili niya. I think binibili niya yung media dahil nga sobrang dami niyang pera. Pero nabibili ngayon, pati ngayon sa TikTok, makikita mo yung mga comments tungkol kay Mark Carney kasi siya yung parang yung nakalinya ngayon, gustong maging leader ng liberal. Pag titignan mo yung mga post sa TikTok, ngayon, lumabas na siya sa US, di ba? Yung kay Daily Show. Sinabi yung host ng Daily Show. Basta sa Daily Show, tapos, lang yan, marketing campaign eh. Tapos may mga bots na siya sa TikTok na, I love Mark Carney, ang ganda ng na to, ganun. So, siya talaga yung parang, feeling ko baka maging updated ka ba dyan sa politics? Hindi masyado eh. Parang hindi ako masyadong nanonood ng mga politika eh. Okay. Good. At ma-stress ko. Wala akong masyadong sa politika eh. Kahit sa Pilipinas, yung mga politika sa atin, hindi ako masyadong updated eh. Okay. Good. Yeah. hindi na sa popular. I think there was a change when it comes to talagang sa pagboto ngayon. Especially sa US. And I think also sa Canada din. Kung matatandaan nyo, sinong pinaka-least unpopular dati na mananalo sa US? Si Trump. Di ba? Pero yung prinsipyo niya at saka yung belief niya at saka yung mga gusto niyang yung mga gusto niyang gawin, that
made him the yung first term presidency niya. So I don't think yung popularity works. Kung sino man natatakbo sa liberal, I don't think the popularity game will work. It's really what you stand. Kasi nafe-feel yung mga tao kung ano yung taghirap eh. Ang ngayong Right? ironic dito, no? Nabalitaan yung TikTok isasara na sa US. Bibilin daw niya, no? Diba? No. Nabalitaan. So, ang nangyari ngayon dito, alam nyo naman na ang dahilan ay, ang sinasabi nila is dahil sa privacy. Security. Kasi China, di ba, nagkaroon sila ng hearing doon sa ano nila, no, na ala, sinamo nila yung CEO, blah, blah, blah. And then, hindi nag-back down ng TikTok, no? Kasi gusto nila, kailangan ibenta. So ngayon, ang daming, sa US, ang daming creator na may fund sa TikTok. So, nag-backfire kasi ang dami ngayon, number 1 ngayon sa App Store, yung ano ba yun, yung Red Note, incheck talaga. So ironic kasi yung mga tao ngayon lalo pang pinili ang talagang Chinese na app. So nag-backfire yung yung ginawa ng government. Tapos eto pa, ngayong mga tao ngayon nagulat yung mga incheck kasi parang ano nila yun, parang TikTok nila yung Red Note. Na incheck talaga. Ang daming mga nagpuntahan doon, sila nakita ng mga taga-West yung totoo, yung typical na buhay ng mga incheck doon. Na, oh my God, like, you know, like, yung pagdating sa mga grocery, pagdating sa peace. So ngayon, yung sinasabi nilang propaganda, kasi di ba, yung vilification ng China, all-time high. Di ba, na sinasabi nila, mayroong credit score, may social credit score, mga komunista, ganon-ganon. Nakita nila ngayon parang first hand na itong mga taga-West na, parang Yeah. parang ang ganda pala ng buhay doon. Parang, oh my God. So, parang namulat lalo sila. Yeah. So, yun. First of all, yung pagban ng TikTok, it doesn't really work. Yung sabi mo nga, there's always gonna be another applications that you know, na magre-replace doon sa TikTok. So Hindi nga replace. Bibili nila ng TikTok, okay, good luck. Yun yung sinasabi nila sa X dati, di ba? Like it's going to fail kasi there's going to be another replacement. Pero ang threat dito is China. Right? So that's why they want to ban TikTok. Yun ang laging sinasabi nila. China. So it's not gonna work dahil China has this, tawag nila, Great Firewall. Meaning they don't let any application or even itong mga tech giants come into their country to, you know, whatever. Like Google, hindi pwede sa China yan. Right? Ano pa yung mga ibang apps na hindi pwede? Ang dami. Right? Reverse dito North America Ironic nga kasi yung mismo mga American citizen ang nag-penetrate sa China. Parang sila pa yung nagpresenta na, ito ang data ko, ito, sige, I wanna join you. Parang ganun. And yun ang ironic na nag-backfire nga. Parang protesta nila sa gobyerno. Baka doon ka doon, try mo doon. Red, no? Ang problema lang, pag sa number, kasi incheck talaga Hindi ko alam yung number 1. Translate paano natin naiintindihan yan? Yun nga, di-download ko. Hala, alam mo yung after na hindi ko kailangan i-check ka kung ano yung mga interest mo. Lahat in-check, hindi ko alam. So, in-skip ko. Like talagang in-check, hindi siya parang in-check talaga. So parang siya yung mga menu sa restaurant dito, yung mga mali-mali. At least may picture, di ba? Alam ito, manok. Turo mo na lang number. So, number 2. Ito, wala talagang. Pero nga, nag-backfire. So parang, nagsayang lang kayo ng effort. So alam mong bullshit yung rason. Yeah. And ang narinig ko rin nilalabiton yung Facebook di ba? Sila yung malaking binayad sa mga politiko. Para kasi yung kung nawala yung TikTok, ina-assume nila nasa kanila pupunta. Facebook, Meta, Instagram, ganun. Or realization na kaya ngayon baka nag 180 na itong si Zack, di ba? Ngayon, open na siya na sinasabi niya na yan ang COVID talaga yung government talagang pinressure kami na i-silence at saka lahat. Parang depende lang parang kung sino na leader, parang sige kung ano yung pero sa tingin mo matutuloy yung ban ng TikTok? Whether or not, look, it's not gonna work. I mean,
Matutuloy ng isang araw. Kung bibilihan man ng dyan, si Kevin Olering, I think isa rin siya sa mga taong gustong bumili ng si TikTok. Elon Musk daw. No, he doesn't want. No. He doesn't want to. Pero it's not gonna work. I mean, like, look, it's going to replace with another application. It's whatever. Tok. It's Pok. yung sabi ko nga kanina, ang goal lang talaga nila is because they have some security concerns, right? And it's not gonna solve their problem until they ban everything that comes out or whatever comes in China. That's the only way that they're gonna fix that problem. And ang sinasabi kung anong ginagawa ng China ngayon, dapat ganun rin ang ginagawa ng US. And meron nga bago ngayon, nakita ko lang sa TikTok na may bagong feature daw yung iPhone nyo na AI. Tapos yung AI na to, talagang kinokolekta. Kaya nga ito yung against si Elon Musk, mga ganun. So mas worst na security concern na mismong built na sa Apple kasi lahat ng apps mo, talagang kukunin nila yung information. Yun ng AI. Ewan ko kung totoo. And maraming salamat, paring Jess. Ang dami namin natutunan. Maraming salamat din. Isang karangalan ng makakwentuhan kayo. Sana makapag-inuman naman tayo. Let's go. Yun dapat wala ka bang baon? Wala eh. Kung alam ko lang pwede. May kasama pang pulutan. Ay, my God. Next time. Balik ka next time. Imbitahin ko kayo sa bahay or whatever. Mas maganda sa bahay para mapagluto ko kayo ng mga mabibisang pulutan. Alam mo yun? Kaso sa kanya, lettuce. Ano ako, vegan ako. Vegan, pwede. Kalderetang lettuce. Or may bawang, patatas. adobong bawang. Adobong bawang. Sibuyas. Okay ako dyan. Ayun. Thank you very much. Saan ka ba na mahahanap ng mga tao? Dito lang sa Facebook. Search lang ako sa Facebook page. Ayan, Paring Just Vlog. Yan lang. Or Instagram, meron din. Tapos TikTok. Paring Just Vlog. Ayun. Ayun, supportahan po natin ang mga content creator natin, lalo na itong mga Filipino-Canadians din. At yun din, ang ginagawa namin dito sa Filipino TV. Check out yung YouTube namin kasi doon namin kinukwento ang mga storya ng mga Filipinos across Canada, across the world. At magkita-kita lang ulit tayo next week dito lang sa Barber's Cut.